Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Naalala mo ba dati, halos hindi kayo mapaghiwalay? Siya ang unang nagme-message pagkagising mo. Siya ang huling kausap mo bago matulog. Konting kibot mo lang, alam na niya. Tawa siya ng tawa sa mga corny mong biro. Kapag may problema ka, parang gusto niyang siya agad ang unang makaalam. Pero bigla, parang may pumutol sa lahat. Hindi na siya ganoon ka-excited. Maikli na ang mga reply. Minsan, ikaw na lang ang laging nauunang mag-message. Dati, kahit wala kang sabihin, ramdam mong interesado siya. Ngayon, kahit mahaba ang kwento mo, isang okay na lang ang sagot. At ang pinakamahirap sa lahat, hindi mo alam kung anong nangyari. Doon nagsisimula ang paulit-ulit na tanong sa isip. May nagawa ba akong mali? May iba na ba siya? Napagod na ba siya? O baka, hindi naman talaga niya ako minahal? Kung naranasan mo na yan, maniwala ka, hindi ka nag-iisa. Halos lahat ng tao, dumadaan sa puntong bigla na lang nagbago ang isang taong mahalaga sa kanila. Minsan partner, minsan kaibigan, minsan kapamilya. At ang masakit, wala man lang paliwanag. Parang isang ilaw na basta na lang namatay. Pero alam mo ba, hindi lahat ng pagbabago ay nangangahulugang wala ka ng halaga. At hindi rin lahat ng paglayo ay dahil may mali sa'yo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit biglang nagbabago ang isang tao. Ano ang mga bagay na madalas hindi natin napapansin? At higit sa lahat, paano ka mananatiling matatag kahit pakiramdam mo iniwan ka sa ere? Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay hindi ang magmahal ng sobra. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang isisi sa sarili ang lahat ng bagay na hindi naman natin kontrolado. May isang kwento akong gusto kong ibahagi. May isang lalaki na halos 10 taon ng kasal. Akala niya maayos ang lahat. Wala naman silang malalaking away, kumpleto ang pamilya. Isang araw, napansin niyang tahimik na ang asawa niya. Hindi na ito masyadong nakikipagkwentuhan. Hindi na rin siya masyadong ngumingiti. Nung una, inisip niyang baka pagod lang. Pero habang tumatagal, lalo itong lumalayo. Nagsimula siyang mag-overthink. Nagbago ba ang itsura ko? Hindi na ba ako sapat? May iba na ba? Ilang buwan siyang nabuhay. Sa kakaisip hanggang sa isang gabi, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Doon niya nalaman na hindi pala ibang tao ang problema. Hindi rin siya ang dahilan. Pagod lang pala talaga ang asawa niya sa dami ng responsibilidad at matagal na nitong kinikimkim ang stress. Doon niya na-realize na minsan, ang pagbabago ng isang tao ay hindi laging tungkol sa'yo. And that's what I'm gonna base na the way mo ba mo. Kapag bigla siyang nagbago, huwag agad isipin na ikaw ang dahilan. Alam kong mahirap gawin iyon. Natural sa tao ang maghanap ng dahilan. Gusto nating magkaroon ng kasagutan para matapos ang sakit. Kaya ang unang naiisip natin ay ang sarili natin. Pero isipin mo ito. Kapag umuulan, kasalanan ba ng puno kung bakit nababasa ang mga dahon nito? Hindi. May mga bagay na nangyayari sa paligid na wala tayong kontrol. Ganoon din ang tao. May mga laban siyang hindi niya sinasabi. May mga takot siyang hindi niya ipinapakita. May mga problema siyang pinipiling sarilinin dahil ayaw niyang maging pabigat. Hindi ibig sabihin na mahal ka niya kahapon pero tahimik siya ngayon ay wala na agad ang pagmamahal. Minsan, naliligaw lang din ang isang tao sa sarili niyang isip. At dito maraming relasyon ang nasisira dahil habang tahimik ang isa naman ay gumagawa na ng sarili niyang kwento. Hindi na niya ako mahal. Siguro may iba na. Ayaw na niya sa akin. Samantalang wala pa namang malinaw na ebidensya. Kapag pinairal mo ang imahinasyon kaysa katotohanan, mas lalo kang masasaktan. May isang kasabihan na napakasimple pero napakalalim. Huwag mong tapusin ang kwento sa isip mo kung hindi pa naman nagsasalita ang kabilang tao. Napakaraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa mga haka-haka. Kaya bago ka magdesisyon, bago ka magalit, bago mo isiping, tapos na ang lahat, huminto ka muna. Huminga? Obserbahan mo. Hindi lahat ng katahimikan ay pagtataboy. Hindi lahat ng distansya ay pagtataksil. And hindi lahat ng pagbabago ay pagkawala ng pagmamahal. May isa pang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang tao nagbabago. Ikaw nga mismo, hindi ka na katulad ng 5 taon ang nakalipas. Iba na ang pananaw mo. Iba na ang mga pangarap mo. Iba na ang mga kinatatakutan mo. Kung ikaw nagbabago, bakit natin inaasahan na ang ibang tao ay mananatiling pareho habang buhay? Dito pumapasok ang pangalawang mahalagang bagay. Ang pagbabago ay normal.
Ang tanong ay, ang pagbabagong yun ba ay naglalayo sa inyo o nagbibigay lang ng panibagong paraan para mas maintindihan ang isa't isa? May mag-asawa akong nakilala. Noong una silang nagsama, halos araw-araw silang lumalabas. Mahilig silang manood ng sine, kumain sa labas, mag-road trip kahit walang destinasyon. Pagkalipas ng maraming taon, halos wala na silang date. Kung titignan mo sa labas, sasabihin mong, nako, nanlamig na. Pero ang totoo, hindi. Nagbago lang ang paraan nila ng pagmamahal. Mas pinipili na nilang magluto sa bahay. Mas masaya na silang magtanim ng halaman. Mas gusto na nilang uminom ng kape habang tahimik na nanonood ng paglubog ng araw. Hindi na maingay ang pagmamahal nila. Pero hindi ibig sabihin wala na ito. Kaya huwag mong sukatin ang pagmamahal gamit lang ang dating nakasanayan. Dahil habang tumatagal, nag-iiba rin ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Purang mahalaga, nandoon pa rin ang respeto, pag-aalaga at pagpapahalaga. Pero siyempre, may mga pagkakataon ding ang pagbabago ay sinyales na may dapat ng pag-usapan. At doon mahalagang matutunan ang isang bagay na madalas nating kinakalimutan. Ang makinig hindi lang sa mga salitang sinasabi, kundi pati sa mga katahimikang unti-unting lumalayo. Minsan kasi, mas malakas magsalita ang hindi sinasabi kaysa sa mga salitang naririnig natin. Kapag ang isang tao ay biglang nagbago, natural lang na gusto nating habulin ang dating siya. Gusto nating ibalik ang dating tawanan, dating lambingan, dating sigla. Pero ang problema, habang lalo mo siyang hinahabol, mas lalo naman siyang lumalayo. Parang buhangin sa palad. Habang mas hinihigpitan mo ang hawak, mas mabilis itong dumudulas. May kilala akong babae na halos araw-araw nang kinukumusta ang nobyo niya. Hindi dahil gusto niyang maging sweet, kundi dahil natatakot siyang tuluyan itong mawala. Kada 5 minuto, may message. Nasaan ka? Bakit hindi ka nagre-reply? May problema ba? Galit ka ba sa akin? Noong una, naiintindihan pa iyon ng lalaki. Pero habang tumatagal, imbes na maramdaman niyang mahal siya, pakiramdam niya ay wala na siyang sariling espasyo. Ang pagmamahal ay unti-unting naging pressure. Hindi dahil masama ang babae, hindi rin dahil masama ang lalaki. Magkaiba lang sila ng paraan ng pagharap sa sitwasyon. Kapag natatakot tayo, madalas ang unang instinct natin ay kumapit ng mahigpit. Pero minsan, ang mas kailangan ng relasyon ay hindi mas mahigpit na kapit. Mas kailangan nito ng mas malalim na tiwala. Isipin mo ang isang ibon. Kapag mahal mo ang ibon, hindi mo ito ikinukulong sa napakaliit na hawla dahil natatakot kang lumipad. Binibigyan mo ito ng sapat na espasyo dahil alam mong kung tunay itong nais manatili, babalik at babalik ito. Ganon din sa tao. Hindi mo mapipilit ang isang taong manatili gamit ang pagmamakaawa. Hindi mo rin mapipilit ang pagmamahal gamit ang guilt. At lalong hindi mo mababago ang isip ng isang tao sa kakakulit. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking respeto na maibibigay mo ay ang pagbibigay ng kaunting espasyo. Hindi ibig sabihin nito ay susuko ka. Hindi ibig sabihin nito ay wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin lang nito ay sapat ang respeto mo sa sarili mo at sa kanya para hayaan mo nang humupa ang emosyon bago kayo muling mag-usap. Napansin mo ba, kapag sobrang init ng tubig, hindi mo agad ito iniinom. Hinahayaan mo muna itong lumamig ng kaunti. Bakit? Dahil alam mong kapag minadali mo, mapapaso ka lang. Ganito rin sa emosyon. Kapag pareho kayong emosyonal, lahat ng salitang sasabihin ninyo ay maaaring pagsisihan sa bandang huli. Kaya minsan, ang katahimikan ay hindi kalaban. Do ang nag-imbida rin ng pagkakataon ng para luminaw ang isip. At habang binibigyan mo siya ng espasyo, huwag mong kalimutang bigyan din ng oras ang sarili mo. Ito ang madalas na nakakalimutan ng maraming tao. Kapag may nagbago sa taong mahal nila, umiikot na lang ang buong mundo nila sa paghihintay. Kada tunog ng cellphone, umaasa. Kapag online siya, kinakabahan. Kapag hindi nag-reply, hindi na makakain. Kapag nakita mong active pero hindi ka chinat, para bang gumuho na ang buong araw mo. Tanungin mo ang sarili mo. Kailan nagsimulang umikot ang kaligayahan mo sa reaksyon ng ibang tao? Dahil ang totoo, hindi healthy na doon nakadepende ang kapayapaan mo. Oo, mahal mo siya. Oo, importante siya. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagbago siya, titigil na rin ang buhay mo. May sarili ka ring pangarap. May pamilya kang nagmamahal sa'yo. May mga kaibigan kang gustong makasama ka. May mga bagay kang matagal mo nang gustong gawin pero ipinagpaliban mo. Ito na marahil ang tamang panahon para alalahanin ulit ang sarili mo. Maglakad ka sa umaga.
Magbasa ka ng libro. Magluto ka ng paborito mong pagkain. Bumisita ka sa mga taong matagal mo nang hindi nakikita. Hindi para pagsilusin siya. Hindi para magparinig, kundi para ipaalala sa sarili mong may buhay ka bago siya dumating. At may buhay ka pa rin kahit dumadaan ang relasyon ninyo sa pagsubok. May isang matandang lalaki ang minsang nagsabi ng napakagandang linya. Kapag ang buong pagkatao mo ay itinayo mo sa isang tao, kapag siya ay nagbago, parang gumuho na rin ang buong mundo mo. Napakalalim nun. Kaya mahalagang ang pundasyon ng kaligayahan mo ay hindi lang nakasalalay sa isang tao. Mas matibay ang taong marunong magmahal ng buo, pero kaya ring tumayo sa sarili niyang mga paa. At alam mo ba ang isa pang hindi madaling tanggapin? May mga taong nagbabago dahil hindi na talaga pareho ang nararamdaman nila. Masakit iyon. Walang gustong marinig ang katotohanan iyon. Pero bahagi iyon ng buhay. Hindi lahat ng taong dumarating ay nakatakdang manatili habang buhay. May iba na dumarating para turuan tayo. May iba para ipakita kung gaano tayo kalakas. At may iba para ipaalala na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa paghawak, kundi marunong ding magbitaw kapag iyon na ang tamang gawin. Hindi ito tanda ng pagkatalo. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka sapat. Minsan, dalawang mabuting tao lang talaga ang magkaiba na ng direksyong tinatahak. At kahit masakit tanggapin, mas mabuti ang isang tapat na katotohanan kaysa isang relasyong puno ng pagpapanggap. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman pinipilit. Kusang ibinibigay ito, kusang inaalagaan, at kusang pinipiling panindigan araw-araw. May isang bagay na napakahirap tanggapin, pero kapag naunawaan mo, mas magiging magaan ang pagharap mo sa kahit anong pagbabago. Hindi mo kontrolado ang puso ng ibang tao. Pwede mong ibigay ang oras mo. Pwede mong ibigay ang pagmamahal mo. Pwede mong ibigay ang katapatan mo. Pero hindi mo kailanman makokontrol kung paano ka pipiliin ng isang tao. At alam mo, ayos lang yun. Dahil ang tunay na halaga mo ay hindi nasusukat sa kung sino ang nanatili o kung sino ang umalis. Nasusukat ito sa paraan ng pagbangon mo pagkatapos ng bawat pagsubok. Isipin mo ang isang puno. Kapag dumating ang tag-init, luntian ang mga dahon nito. Kapag taglagas, isa-isang nalalaglag ang mga dahon. Kung may isip ang puno, baka isipin nitong tapos na ang buhay niya. Pero hindi. Alam ng kalikasan na kailangan munang may mawala para magkaroon ng panibagong sisibol. Ganon din tayo. May mga taong aalis. May mga taong magbabago. May mga pangakong hindi matutupad. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na rin ang kwento mo. Minsan iyon pa ang simula ng mas magandang kabanata ng buhay mo. Kaya kung may isang taong biglang nagbago, huwag mong ubusin ang buong buhay mo sa paghahanap ng sagot na baka hindi na niya kailanman ibigay. May mga tanong sa buhay na hindi nasasagot ng paliwanag. Nasasagot lang sila ng panahon. At habang hinihintay mong lumipas ang sakit, huwag mong hayaang tumigil ang buhay mo. Patuloy kang matuto. Patuloy kang mangarap. Patuloy kang tumawa. Patuloy kang magmahal, pero huwag mong kalimutang unahin din ang sarili mo. Kasi ang totoo, ang taong marunong magmahal sa sarili ay hindi madaling mabasag kapag may umalis. Masasaktan? Oo. Iiyak? Natural. Pero hindi siya mawawala sa sarili niyang pagkatao. May napakagandang kasabihan ang mga Stoic philosophers. Hindi raw tayo nasasaktan dahil sa nangyari. Mas madalas tayong nasasaktan dahil sa kahulugang ibinibigay natin sa nangyari. Halimbawa, kapag hindi na siya nag-message, pwede mong isipin, hindi na niya ako mahal. Pero pwede mo ring isipin, hindi ko pa alam ang buong kwento. Hindi ako magpapasya base lang sa takot. Magkaiba ang epekto ng dalawang pananaw na iyan. Ang una, agad kang dudurugin. Ang pangalawa, bibigyan ka ng pagkakataong maging kalmado at makapag-isip ng malinaw. Hindi ibig sabihin nito na magbulag-bulagan ka. Hindi ibig sabihin nito na tanggapin mo ang paulit-ulit na panloloko o kawalan ng respeto. Kapag malinaw nang ipinapakita ng isang tao na wala na siyang pagpapahalaga sa iyo, huwag mong gawing misyon ang kumbinsihin siyang mahalin ka ulit. Ang respeto sa sarili ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban. May mga pintuang mas mabuting isara kaysa paulit-ulit mong katukin. At tandaan mo ito, kapag ang isang tao ay umalis nang hindi man lang ipinaglaban ang relasyon ninyo, hindi ibig sabihin na kulang ka. Maaaring kulang lang ang kakayahan niyang pahalagahan ng taong nasa harapan niya. Hindi mo kailangang habulin ang taong kusang piniling lumayo. Mas mahalagang alagaan ang sarili mong puso kaysa pilitin ang pusong matagal nang nakatalikod. Bago natin tapusin ang usapan na ito, gusto kitang tanungin. May isang tao ba sa buhay mo na bigla na lang nagbago? Hanggang ngayon ba, dala-dala mo pa rin ang tanong na, bakit?
Kung oo, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo kailangang madaliin ang paghilom. Ang sugat sa puso ay walang eksaktong oras ng paggaling. May mga taong ilang linggo lang, may iba ilang buwan, at mayroon ding inaabot ng taon. Ang mahalaga, bawat araw ay may maliit kang hakbang pasulong. Kahit mabagal. Kahit pa konti-konti. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Sana, sa susunod na may mapansin kang pagbabago sa isang taong mahal mo, hindi ka agad matakot. Mas piliin mong umunawa kaysa manghusga. Mas piliin mong makinig kaysa mag-assume. Mas piliin mong maging kalmado kaysa padalos-dalos. At kung dumating man ang araw na kailangan mo nang tanggapin na tapos na ang isang relasyon, tandaan mo ito. Ang pagtatapos ay hindi laging pagkabigo. Minsan, ito ang paraan ng buhay para ihanda ka sa mas tamang tao, mas tamang panahon, at mas magandang bersyon ng sarili mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang salitang tatag. Gusto kong malaman na hanggang dulo ay magkasama tayong natuto at mas naging matatag. I-share mo rin ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilyang sa tingin mo ay kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Baka isang simpleng share lang ang maging dahilan para gumaan ang pinagdadaanan ng isang tao. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa buhay, relasyon, stoic mindset, at kung paano manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating kwentuhan. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo ngayon. Alagaan mo ang puso mo, pero huwag mong hayaang ito ang magdikta sa lahat ng desisyon mo. Gamitin mo rin ang isip mo. Pakinggan mo ang kutob mo. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang pahalagahan ang sarili mo. Dahil balang araw, lilingon ka na lang sa panahong ito at mapapangiti ka. Hindi dahil hindi ka nasaktan, kundi dahil napatunayan mong kaya mong bumangon. At kapag kaya mong bumangon, kaya mo ring magmahal muli, mangarap muli, at magsimula muli. Hanggang sa muli, ingatan mo ang sarili mo. Panatilihing payapa ang isip, matatag ang puso, at tandaan mo, ang bawat pagsubok na nalalampasan mo ngayon ay unti-unting humuhubog sa pinakamatibay na bersyon ng iyong sarili.